Attorney Mena, ask ko lang po kasi may kasama na ko dati sa trabaho, no, na ginawa kong guarantor na hindi ko alam, no. Ngayon, may mga balance siya or may utang or di siya nakabayad ng loan tuloy. Ako ngayon ang kinokontak, no. So, ano yun na, Attorney Mel? So, illegal ba yung ginawa niya or pwede ba akong mag-complain na against sa kanya or ano? Or Ito, may iba pang malo? ito, Joff, ha, ito tatandaan mo. Ang isang kontrata ng guarantee ay dapat nakasulat. Okay? At dapat may pirma mo. Ang kontrata ng guarantee ay hindi pwedeng laway lamang. O magkaibigan kayo o guarantor mo ko, ha, dapat may nakasulat at may lagda mo. Kaya kung ikaw ay sisingilin, ang unang sasabihin mo sa kanila, nasaan ang dokumentong pinirmahan ko? Kasi doon mo kung meron, nasaan ang pirma ko dyan? Hindi ko pirma yan eh. Ito pirma ko, tignan yung ID ko. So iyan ang una. Sa mga gumagawa naman noon, talagang naperwisyo ka. Baka nga pumasok pa rin yan ng estapa kasi dinawit ka, nang loko siya ng isang creditor na sinasabi niya na may guarantor siya pero wala naman. Alam mo ang ano talaga ang diwa ng estapa ay pangloloko. At ikaw na naperwisyo, dapat legal na balikan mo siya, demanda mo siya. Ang nagawa sa iyo talagang damages 'yan. Ayan. Oo. So sinisingil ka pa rin ba ngayon? Kinukulit ka pa rin ba ngayon, Joff? Bale, wala naman. Tinawagan lang kasi ako ng isang online na loan yata yun something eh. Ewan ko kung legit ba yung online loan. Kasi kung legit yun, diba, may mga pirma-pirma muna yan bago gawin akong guarantor niya, no? So, siguro, nag-doon siguro sa mga online na lending na sabihin natin mga bogus yata yun. So, yun lang naman. Ako lang naman lagi kasi tinatawagan eh. Baka mamaya, bigla akong tingilin ng online lending na yun eh. So, ayun. So, Alright. So, yun lang po. Thank you, Joff, mula sa Cainta Rizal. Magandang hapon. Thank you for calling.